Chapter 8. Finale. Nagsisimula ng mainip sa paghihintay sa Oliver. Magti 30 minutes ng late ang ka-blind date niya. Mukhang sa ikalawang pagkakataon, ma-Indian na naman siya katulad na nangyari nung college pa lang siya. Kung bakit ba naman kasi pumayag-payag ako sa kalokohang ito ni Niel? Dapat pinuntahan ko na lang sa bahay niya si Luna para nakapag-usap na kami. Nag-decide siyang maghintay pa ng 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto na wala pa rin ang dapat ay ka-date niya, aalis na siya. Bahala na kung magalit man si Niel kung sakaling dumating man ang ka-date niya. Umorder siya ng isa pang iced tea sa nagdaang waiter. Inilibot niya ang paningin sa loob ng Filipino restaurant na kinaroroonan niya. Marami-rami ring customer ang naroroon. Karamihan ay mga magkasintahan o kaya isang buong pamilya. Pagpihit ng uli niya papunta sa gawin ng pinto, napako ang mga mata niya sa bagong pasok na babae. His heart began to beat fast. Nagpalinga-linga pa to na tila may hinahanap. Noon siya nito napansin. Napaawang ang bibig ni Luna nang makita siya nito. Saglit na napatingin to sa mesa niya na may nakalagay na number 5 sa ibabaw. Bago pa man niya mahulaan kung ano ang nasa isip nito, pumihit na to patalikod at takmang lalabas ang restaurant. Mabilis at tumayo siya upang pigilan ng dalaga. Nagip niya ang braso nito bago pa man to tuluyang makalabas. Luna, let's talk. Nahihirapang saad niya. Pagkagulat at paggalito ang nabasa niya sa mga mata nito. Inakay niya to pabalik sa mesang pinanggalingan niya. Wala na siyang pakialam kung dumating man ang supposedly ay blind date niya. Ilihim na idinalangin niya na sana hindi na dumating ang kung sino mang babaeng yon. I think there's been a mistake, Oliver. Sa wakas, nakagilap ni Luna ang sariling boses nito. Hindi ko alam na ikaw palang tinutukoy niya na dapat ka-date ko. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Ikaw ang ka-date ko? Ang dapat ka-date ko nung college pa lang ako? Hindi na niya napigilang hagka ng kamay ni Luna. Nahawak pa rin niya. Stop doing that. Saway nito sa mahinang boses. Pero sa halip na tumigil ay lalo lang siyang nasabik na hagka ng mga kamay nito. Masyado siyang masaya para tumigil sa ginagawa niya. Akalain ba niyang si Luna pala ang gustong ipakilala sa kanya ni Niel noon pa man? Kung alam lang niya, sana matagal na niyang kinulit si Niel na ipakilala siya sa dalaga. Hindi ko alam na magkakilala pala kay ni Niel. Malumanay na sabi niya. Magkapit bahay kami noon. Tugon nito. Sinubukan nitong bawiin ang kamay nitong hawak niya pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak niya ron. Natatakot siyang baka tumakbo to palayo sa kanya. Bitawan mo ang kamay ko. Hindi ako tatakbo. Anito ang tila na basang iniisip niya. Buong pusong pinagmasdan niya ang dalaga. Halos wala pa rin nagbabago rito. Napakaganda pa rin nito. Seryoso ang mukha nito. Pero ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Masarap pa rin sa pakiramdam ang makitang nasa harap na niya to. Alam ba ng asawa mo na nakikipag-blind date ka? Masungit na tanong nito. Pero sa halip na sagutin ng tanong nito ay tinawag niya ang namataang waiter at pinasilbi ang mga pagkaing kanina pa niya na order. Sa isip niya ay nakakapaghintay naman ng paliwanagan hanggang mamaya. Kain na muna tayo. Nagutom ako sa paghihintay sa iyo eh. Alam ba ng asawa mo na nakikipag-blind date ka? Ulit ni Luna sa tanong niya kay Oliver kanina. Alam niyang ang dapat niyang gawin ay umalis na at iwan si Oliver doon dahil may asawa tong tao pero hindi nang ginawa niya. Hayun at nagawa pa niyang tanongin ito kung alam ni Shaira na nakikipag-date ito sa ibang babae na para bang matatama niyon ang maling ginagawa nito. Parang nanunokso pa ang tadhana na biglang napalitan ng kanta na pumapainan lang sa loob ng restaurant. Napalitan yun ng version ni Marnel Santos ng kantang Bukas na lang kita mamahalin. Tumatago sa puso niya ang lyrics ng kantang iyon. Pinigil niya ang pamamasa ng mga mata niya at nagkunwaring hindi siya apektado sa lintik na kantang iyon. Di niya alam man tungkol sa bagay na to. Narinig niya ang sagot ni Oliver. Hindi niya maiwasang pagtaasan to ng isang kilay. Niloloko mo ang asawa mo? Nangako sa tinig na tanong niya rito. Hindi. Agad na sagot nito. Napapalatak siya.
Anong hindi, Oliver? Heto at malinaw ang panlulokong ginagawa mo sa asawa mo. And I hate to think nakasabot pa ako sa panlulokong we've gotten divorced. Mahina, matatag na putol ito sa sinasabi niya. Lihim na nagpasalamat siya na malayo-layo sila sa ibang customer kung kaya't hindi sila nakakaagaw ng pansin. Ilang araw pa lang ako nakakauwi mula sa New York. Jaira and I talk. Nakapagdesisyon kaming ipawalang bisa ang kasal namin dahil alam naming hindi kami magiging masaya sa piling ng isa't isa. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama, Luna. At hindi ko alam kung kailan ko unang naramdaman to. Pero nagising na lang ako isang araw na hinahanap-hanap na kita. Hindi na ako masaya kapag hindi ka na nakikita kahit sa loob lang ng isang araw. Hinahanap-hanap ko na ang ngiti at tawa mo. At doon ko na-realize na mahal na kita. Alam kong hindi ko na mababago pa ang mga bagay na nangyari like marrying Shaira. And I can't say na nagsisisi ako sa ginawa kong yon. Dahil kagaya nga ng sinabi mo sa akin noon, I made my mother happy during the last day of her life. Things have happened so fast. A little over a month ago, I was still married. And now, I'm already divorced. At gusto kong isipin na may rason ang lahat ng bagay na nangyari sa akin. Sa atin. Lalo kong napatunayan sa sarili ko kung gaano kita kamahal. God knows kung gaano kita gustong halikan at yakapin nung makita kitang nakahiga sa dalampasigan noon. Pero ayokong magkasal sa mata ng Diyos at lalong ayokong magkasala dahil sa akin. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang kapalaran ko. And then Shaira laid down the option of getting a divorce. I know it was horrible of me, lalo na't hindi man lang ako nagdalawang isip na tanggapin yun. Pero anong magagawa ko? Yun ang sinisigaw ng puso ko. I wanted to be set free from the marriage so I could be free to love you, Luna. Sa dami ng sinabi nito ay dalawang bagay lang ang tumimo sa isip niya. Single na ulit ito at siya pa rin ang mahal nito. Kung wala lang sigurong ibang tao, marahil lumagulol na siya ng iyak. She was so damn happy na gusto niyang sugurin ang yakap at halikan sa Oliver. Dahil sa sobrang saya niya. Pero gusto man niyang sarilinin ang sayang iyon. Gusto mo na niyang makipakipot ng konti. May karapatan naman siguro siyang gawin yun. Lalo na't iba yung lungkot at sama ng loob din ng maranasan niya dahil dito sa nakalipas na mga araw. Did I tell you na kaya ako nahuli ng dating noon? Dahil nag-extend ako ng 2 days sa Thailand para harapin ang lahat ng takot ko? Umiling ito. It doesn't matter anymore, Luna. To me it does. Gusto kong malaman mo na nag-extend ako ng 2 days sa Thailand. Dahil gusto kong harapin ang lahat ng mga bagay na matagal din nagpagulo sa isip ko. I wanted to come back here with renewed insight. Gusto ko pagbalik ko dito. Kaya ko nang tagalan ng manatili sa resort mo oras na sinigot na kita. You see? Ayokong sagutin ka na naroon pa rin ang phobia ko sa dagat. But I was too late. Hindi na kita naabutan sa Batangas. Muling hinawakan ni Oliver ang kamay niya. But we're free to do anything now, Luna. I know. Pagsangayin niya. Pero maintindihan mo sanang gusto ko muna mag-isip. Maghihintay ako, Luna. Hindi na siya umimik pagkatapos niyon. Hinayaan niyang ihatid siya nito hanggang sa bahay niya dahil sa flat ang kotse niya na dahilan kung bakit late na siyang dumating sa restaurant kanina. Good night. Sweet dreams. Hindi na niya pinigilan si Oliver nang ilapit nito ang sa mukha niya at hinagkan siya ng maalab sa mga labi. Para mas mapabilis ang pag-iisip mo. Adito ng putuli ng halik. Pagkatapos ay iniwan na siya nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Araw ng Sabado ay panauhin ni Luna si Raymond sa bahay niya. As usual, may dala itong bulaklak at chocolates. Napakagwapo nito sa suot na polo at slacks pero wala siyang makapang-espesyal na damdamin para dito. Hindi katulad ng nararamdaman niya kapag si Oliver ang kaharap niya. Titig pa lang ni Oliver, sapat na upang magkagulo ang buong sistema niya. Nang gabing iyon, hindi na niya pinatagal ang pagdurusa ng kalooban niya. Tinapat niya si Raymond na hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ialok dito dahil may ibang lalaki na siyang napupusuan. Maluwag sa dibdib na tinanggap naman yun ng binata. Bagaman laglag ang mga balikat nito nang lumabas ang pinto ng bahay niya.
Hindi naman nagtagal ay dumating ang lalaking inaasam ng puso niya. Si Oliver. Isang bungkos ng red carnation ang dala nito para sa kanya. Alam din niya ang ibig sabihin ng bulaklak na iyon. It means that my heart is yours. Hindi tuloy niya naiwasang kiligin. Hindi ba? At bukas pa ang araw ng dalaw mo? Sita ni Luna kay Oliver nang iniprenting nakaupo sa sofa niya. Seryoso ang mukha nito at alam niya kung bakit. Dahil yun kay Raymond. Sino ba lalaking yun? Tila naiinis sa tanong nito. Ako na unang magtanong sa'yo, mister. Pigil-pigil niya ang matawa. Paano naman kasi halatang nagsiselos to? Sinulyapan siya nito. Kasi na-miss kita. Hindi na ako makapaghintay ng bukas kaya pumunta ako dito. Satisfied? Masungit na sagot nito. Bakit ang sungit mo? Kunwari sikmat niya. Ang cute pala nitong magselos. Halos lumaki na ang mga butas ng ilong nito. Sino nga kasi yung lalaking yun? Manliligaw ko rin. Pero binasad ko na dahil sa'yo. Gusto sana niyang idugtong pero gusto mo na niyang alamin pa ang magiging reaksyon nito. Di niya alam kung anong eksaktong mangyari pero maya-maya ay namalayan na lang niyang nakakulong na siya sa matitipunong bisig ni Oliver. Hindi ako makahinga. Daing niya sa tapat na mukha nito. Di niya maiwasang mapatitig sa mapupula nitong labi na bahagya pang kumibot-kibot. Di ka na dapat tumatanggap ng ibang manliligaw kasi nililigawan na kita. Kung gusto mo makatanggap ng maraming flowers at chocolate, sabihin mo lang sa akin. Basta ayoko nakikita nagpapaligaw ka pa sa iba. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Aba, hindi pa nga kita sinasagot bilang boyfriend ko, nagiging possessive ka na. Talagang possessive ako. Ayoko may kahati ako sa mga bagay na pagmamay-ari ko. Lalo na ikaw, alam mo ba yun? He gently said. Tumangutango siya. Alam ko na po ngayon. Well, pwede bang pakawalan mo na ako? Nahihirapan akong huminga eh. Not yet. Anito habang nakatingin sa mga mata niya. I'm going to kiss you, Luna. Hindi niya nahimigan na humihingi ito ng permiso. More of pinapaalam lang nito sa kanyang bagay na gusto nitong gawin sa kanya. Huwag. Bahagya lang yung nanulas sa bibig niya. At kulang na kulang yun sa kombikasyon. I can't stop now. Sisigaw ako. Pagbabanta naman niya. Nginisihan lang siya nito. Makukulong lang sa bibig ko ang sigaw mo. Ilang at sinako pa nito ang mga labi niya. At first, it was a tentative kiss. Para tong bubuyog na ninanamnam ang katas sa mga labi niya. Maingit at buong suyo nitong hinahagka ng mga labi niya habang ang isang kamay nito ay marahang humahaplo sa isa niyang braso. Nagdulot yun ng kakaibang init sa kanya. Para siyang napapaso sa mga haplos ito. Pero aminado siyang masarap yun sa pakiramdam. Ilang sandali pa ay lumalim ng lumalim ang halik nito. Hanggang sa maramdaman niyang tinutugunan niya yon. It was her first kiss, pero hindi sagabal ang kawalan niya ng experience para matagunan niya ang halik ni Oliver. Batay sa kung anong gusto nito. Madali siyang matuto kaya hindi na siya nagtaka nang marinig niya ang pag-ungol ng binata. Siglit na humintuto para marahil sumagap ng hangin. Sinamantala niya yon para magsalita. I think we should stop, Oliver. Hinawakan siya nito sa magkabilang pisngi at saka siya muling hinagkan sa mga labi. I can't stop now. Dadaanin na kita sa dahas para mapadali ang pagdidesisyon mo. Ilang at pinangkon na siya nito. Funny pero hindi siya makaramdam ng takot nang sabihin nitong dadaanin na siya nito sa dahas. In fact, excitement ang lumukob sa buong pagkataon niya. Where's your room? Sa itaas, second room sa left side. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa akin at sa lalaking to na mahal ko. Marahang nilapag siya ni Oliver sa kama at saka ilang sandaling pinagmasdan siya. Tila sinasamba siya nito kaya't hindi siya santo. Maya-maya pa napapikit siya nang isa-isa nitong alisin ang mga saplot niya sa katawan. Nang tanging briefs na lang ang suot nito ay saglit na tumigil to na tila may naalala. May kinuha to mula sa likod ng bulsa ng pantalon nito at isa yung papel. Napakunot noo siya. Anong kinalaman ng papel sa gagawin nila? Inabot nito sa kanya ang papel. Just to prove to you na single na talaga ulit ako. Yan ang divorce paper namin ni Shaira.
OA na itinirik niya ang kanyang mga mata saka inihagis akong sa ng papel lang hindi ba lang yung tinitingnan. Ano ka ba? Natatawang sabi niya dito at saka ito hinaliklit sa liig. Naniwala naman ako sa iyo nang sabihin mo sa akin sa restaurant na single ka na ulit. Di mo na kailangan patunayan ang bagay na yun. Ang kailangan mong patunayan ngayon ay ang sinasabi mong dadaanin mo ako sa dahas. Natatawang sabi niya, saka hinalikan to ng mariin sa mga labi. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa ibabaw ng dibdib niya ay tuloy na siya nawala sa katinoan. Para siya nagdideliryo ng isa-isa nitong tanggalin ang mga damit niya at wala ni isa mang itinira. He kissed her gently on the mouth hanggang sa bumaba ang mga labi nito sa leeg niya at hindi naglaon ay sa mga dibdib niya. Sa ginagawa nitong pagpapayaman sa dibdib niya, sa bunot naman ang ginaganti niya rito. Di niya alam kung saan ibabaling ang katawan niya, kung sa kaliwa ba o sa kanan. Nang tuloy na siyang angkinin nito ay parang tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Noong una'y tumigil to dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit nang magsimula ng maging pamilyar ang katawan niya sa ginagawa nito, inudyo kanya to na magpatuloy. Hindi nagtagal, nag-uuna na sila sa pag-abot sa kung saang dako ng daigdig na silang dalawa lang ang makakarating. Pagkatapos ng pagniniig nila, nakangiting humiga sa tabi niya si Oliver. Ang isang kamay nito ay nakayakap sa kanyang bewang. Hindi mo naman ako dinaan sa dasi. Anyang nakatitig sa mukha nito. You were so gentle. Nginisihan naman siya nito. Only because it was your first time. Pero mamaya, kapag nakabawi na ako ng lakas, I won't be the gentle anymore. Promise. I love you, Oliver. Madamdaming pahayag niya. Dagling nawala ang playfulness sa mukha nito. Akala ko matagal pa bago ko maririnig ang bagay na yan mula sa'yo. I love you more, Luna. Pakasala tayo agad. Bukas. Agad-agad. Sumiksik ito sa kanya. Oo, agad-agad. Kahit sa West lang muna, tapos saka na yung church wedding. Di kaya masyado naman tayo nagmamadali this time, Oliver? Tanong niya. Hindi yan, trust me. Paniniguro naman ito. Okay, I trust you. This time, hayaan na niya nga si Oliver ang magpasya para sa kanilang dalawa. Hindi na rin niya patatagalin pa ang pagpapahirap dito. Maging sa sarili niya. The moment na ipinagkaloob niya ang sarili niya rito, alam niyang wala nang atrasan pa. Si Oliver na, ang matagal niyang hinihintay, nakukumpleto sa buhay niya. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Oliver at Luna. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-excite, nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.